Eh baka kaya ang sabi ni Jingo Estrada, itago, itago, itago yung CCTV. Nakaupo, tas pag ganon, di ba? Kaya ang tama sa salamin. Pero boss, walang nanggaling na putok, galing sa NBI. Kita namin yung video, ano po, kita namin yung video mga kababayan kung paano nagulantang na bigla, nagulat yung mga taga-NBI na pinuputukan po doon sa baba. Di ba? Sabi ni Matilda, attempted homicide. Sabi ni Sentry, dahil nag-bulletproof vest showing intention to commit homicide. Oh, sabi na nga ba di ba? Lang po may barilan sa batasan ng kudita. I don't remember now if that was 87 or 89. And I don't even know if it was inside the batasan. Pero it is the first time na Senado. Mananagot ka din dyan, Peter Cayetano, pagka napatunayan. Pagka napiga, yang si Ablaska, si Trages na mauna yan. Ano ulit yung pangalan? Tatype ko na nga dito para hindi ko nakakalimutan. Si Ablaska, mananagot ka din dyan kapag napigayan at pag nalaman na nautusan lang naman po ako Babarilin sa loob ng Senado. Lahat po ng Senate media were in the second floor. They have footages po. The investigation can be done independently. Sandali lang baka nandito yung video na Cayetano. Baka, hindi kasi baka nandito mga kababayan, yung video na makikita nyo yung pagkakaiba nung dalawang lugar, no? Yung lugar nung pinapuputukan mga bossing at yung lugar nila Peter Cayetano. Wala yata. Yung sa kanila, habang nagpuputukan mga kababayan, yung mga senador nila, mga naka-live. Si Alan Peter Cayetano naka-live. Di ba? Doon po sa kabilang banda, mga boss chief sir, sa GSIS, meron pong isang reporter, tarantang-taranta na. Hindi na alam yung gagawin. Kita mo yung takot at kaba. Yung sa inyo, nagkakaputukan na po si Jingo Estrada, itago niyo yung CCTV. Ano po? Magkalayo, boss. Yung itsura nyo habang pinuputukan at yung itsura nila habang pinuputukan. Huwag mo kaming gaguhin, boy. Held off from the Senate investigating ourselves. Diba? We can also investigate, but I don't want this to be political. Sir Paulo, shoutout sa iyo. Mag-imbestiga kayo. Basta ilalatag nyo yung mga basyo ng barel, ilalatag ninyo yung CCTV camera ninyo. Ganon din ang gagawin ninyo sa NBI. Ibibigay nyo din lahat kung ano yung mga materyales na ginamit ninyo sa inyong pag-iimbestiga, ibibigay nyo din doon sa NBI, boss. Ganon dapat, ha? Baka mamaya naman, baka totoo siya sabi ni Jinggoy, itago yung yung CCTV. I want it to be calm. I want to respect yung sinabi ng presidente, and I assume good faith. I assume he was telling me that based on the information he had at that point. Eto pa mga bossing, no? Dito pa lang, sinungaling na sila Idinideny nila nung una ito, ngayon hindi na. Sa kotse ko sumakay. For the record, sa kotse ko sumakay si Bato de la Rosa. Kaya nanggigigil sa iyo Sino? Nanggigigil sa kanya si Ben Tulfo, mga kababayan. Yan yung sinasabi natin. Yung pagiging timawa ni Alan Peter Cayetano na makuha po yung Senate presidency. At kayong mga DDS, baka akala nyo, ligtas kayo kay Peter Cayetano. Yung isinisigaw ninyo na, yan na, wala nang impeachment. Kasi si Peter Cayetano na ang nandyan, ang nakaupo. Haharangan na ni Peter Cayetano ang impeachment. Baka hudasin kayo nitong senador na ito. Dahil malaki ang tsansa, may posibilidad na ang Senate President ang pumalit sa Vice Presidente kapag ka na-impeach, baka biglang pabilisin ito.
At kapag ka pinabilis nito ni Alan Peter Cayetano, yung impeachment at na-impeach ang vice-presidente, naku po, si Bakyan, palit siya. Oh. Kaya medyo ano kayo, kalma kayo, mag-isip-isip kayo sa hudas na ito. Tingnan nyo ha, mga kababayan. Nakasakay si Bato de la Rosa sa kanyang sasakyan. It's either sinundo o pagdating doon lumipat sa kanyang sasakyan. Gagawan niya lahat ng paraan talaga mga bossing. Ano po, para makumpleto yung boto niya. For the record, sa kotse ko sumakay si Senator Bato, as he said. When I talked to him and said, how can I go in the Senate? I was aghast. Senador kayo, bakit problemang pumasok ka? But naisip ko yung commercial ni Amang Parika, yung sabi, Pero Brad, alam nyo talaga, di ba? Plano nyo na yan, kudeta na yan. Kasi nga, kapag kasi Tito Soto pa din ang nakaupo bilang Senate President at ipinasa na ang Article of Impeachment, kinabukasan, impeachment na ang pag-uusapan. Ako din ho ay naniniwala, mga kababayan, base sa aking pag-aanalisa doon sa mga pangyayari. Kasama itong mga ratratan na ito upang tumagal na pag-usapan, pagtalakayan at mag-convene ang Senado sa impeachment para mas ma-focus ang taong bayan dito sa ratratan issue. Ano ho? Halata ito, mga bossing. Walang naniniwala sa kanya. Kaya nga po, kala mo vlogger na eh. 24 oras na huyata na naka-live. Daig pa si Mark Ramos. Daig pa yung ibang mga vlogger. Ako, pag nag-vlog ako, kapag ka umabot na ng 1 oras, sabi ko, okay na, ayos na yan. No, pagod na ako. Makikita nyo ako, kinabukasan na huulit eh. Alam Peter Cayetano, minuto eh. Minuto. Sabi nga nung si Chai-Cher na ayaw magpakain, preskon ng preskon daw ho. Diba? Oh, tuloy. Talagang tutok ng tutok. Tamura, oh, guilty kasi. Yan yun. sumakay ka pa. Kaya sabi ko, sa akin ka na sumakay. That's why it's so obvious that I knew he was here because when I spoke earlier. Having said that, an apology was made, an explanation was made, so move on from that. Diba? Atat na atat, timawa sa kapangyarihan, mga bossing. Pero alam na ng mamamayang Pilipino yan. No, sabi ni Ma'am Neng Gigi, agree sa'yo, Mark, pwede rin niyang hudasin si Sara. Kaya lang, ang problema, pro Duterte si Cayetano. Baka gumawa din ng paraan para sirain si PBBM. Alam naman ho natin yon, mga boss chief amo, sir, mga madam. No? Pero ang sinasabi ko lang, yung senaryo ngayon na nagsasaya yung mga DDS dahil dito kay Peter Cayetano, tapos ang ending, biglang nasa ulo na pala ni Peter Cayetano na mamadaliin din yung impeachment para matanggal si Sara at maging vice president. Ano? Tapos saka magre-re-elect. Di ba? Nasaan na tayo? Ito, meron pa si Peter Cayetano din, no? Ubusin na natin to si Peter Cayetano,